Alam mo yung pumunta ka sa isang meeting na ang tagal-tagal, parang walang katapusan. Tapos paglabas mo ng meeting, parang wala ka namang napala. No? O kaya naman, sa dami ng meetings na inatenan mo sa isang araw, parang wala ka na ring ibang nagawa kundi mag-meeting. Wala ka nang natapos. So kung nakaka-relate ka dito, you're not alone. I hear a lot of complaints from people during training about useless meetings, useless in their perspective. Meetings are like double-edged swords. Sobrang useful siya kapag ka maayos yung pagkakagawa, no? Pagkakaplano. Pero malaking abala kapag mali ang execution. Ayon sa research, 35% ng mga meetings ay hindi productive na nagre-resulta ng pag-aksaya ng oras at pera. Bukod dito, 44% ng mga employees ang nagsasabi na hindi sila makapag-focus sa trabaho dahil sa dami ng meetings. So, you're probably wasting a lot of resources in your organizations if this is happening to you. So, ano yung mga signs na bad ang meeting? Walang malinaw na agenda, unang-una. Lahat pumapasok sa meeting na walang idea kung ano ang pag-uusapan. So, ang lakas makahaba ng meeting na walang agenda. Kulang sa participation ang pangalawa. Tahimik yung mga participants, walang gustong magsalita or mag-share ng idea. Merong isa or dalawang taong nagsasalita, nag-uusap. Everyone else, audience. Paulit-ulit yung topic. Pangatlong sign yan. Parang broken record kasi same issues lang yung pinag-uusapan. Wala namang nangyayari after the meeting kasi nga yung mga tao laging nakakulong sa mga meeting rooms. So there's really an urgency to fix this. Kung tuloy-tuloy yung ganitong klase ng culture sa yung organization, sayang ang oras at saka yung productivity ng team. Now, we need to break that cycle. We need to fix how we do meetings and we need to start now. Kaya nga, sisimulan ko tong series na to para pag-usapan yung mga practical solutions para gawing mas efficient yung mga meetings. From setting the right agenda to improving participation. Isa-isayin natin yan. Kung ikaw sawa na sa pagkasayang ng oras ng mga tao sa meeting, follow this series and learn how to make meetings work for you, not against you. So, sa mga susunod na episodes, tatalakayin natin yung iba't ibang problema sa meetings at mga solusyon para dito. So kung ready ka nang ayusin ng meeting culture sa team mo, abangan mo yung susunod nating episode.